May pangamba ang ilang driver-operator ng jeep sa kahihinatnan nila pagsapit ng Pebrero. Bagay na kinalma ng Office of Transport Operatives dahil handa raw tumanggap ng displaced drivers ang iba't ibang kooperatiba nationwide. Samantala, nagbabala naman ng isang grupo na posibleng tumaas ang pasahe oras na matuloy na ang PUV modernization. May balitang ABC Ace Cruz. Meron din na pangamba kasi nga wala nang wala na po ng prangkisa eh. Yung lakas loob lang talaga na bumiyahe kahit walang Kasi kung hindi, wala. Matatenga lang po kami. yan ang sentimiento ng jeepney driver operator na si Mart sa pagpasada ngayong bagong taon na tapos na ang PUV consolidation. Ayon kay Office of Transport Cooperatives Chairman Jesus Ortega, walang dapat ipaglala ang mga gaya ni Raymart lalo't sa ibinigay ng palugit hanggang sa pagtatapos ng Enero. Daraan naman daw sa JUPSES o mula sa pagpapaliwanag sa kanila hanggang sa desisyon ng LTFRB sa kanilang prangkisa. Sa gayaan niyang driver ng sariling unit ng jeep. Pwede siya maging driver na lang. Kasi yung mga driver ng operator na hindi na nga nag-consolidate yung operator, yung ruta ng operator na yon ay mapunta na sa isang kooperatiba o korporasyon at ito'y may proseso ang LTFRB. Tiniyak naman ng OTC na maraming transport cooperatives nationwide ang handang tumanggap sa mga madi-displace na jeepney drivers. Gaya mismo ng kausap ni Ortega na mula sa isang Cagayan de Oro transport cooperatives. May mga units naman tayo na pwede lang ipag-drive pero dumaan muna sila sa hiring process. O pwede nating tanggapin sila. Ang mga driver na pipili namang huwag nang sumali rito ay makakatanggap ng tulong sa pamahalaan. Habang ang matetenggang unit ng jeep, Ito po ay pupunta sa scrapping facility. Programa po ito ng gobyerno at babayaran po sila doon sa halaga ng kanilang sasakyan. Mag-aarap na rin po ako ng ibang pasukan. Pero kung baka sakali sa modernization na lang din po. pero kung ang Ibon Foundation ang tatanungin kung hahayaan na matuloy ang PUV modernization, hindi may umabot na hanggang 50 pesos ang itaas ng pasahe sa susunod na 5 taon. About 2 to 3 million we estimate regular commuters. They basically can't afford the ride-sharing schemes. And then I think it's a myth to think that people will come in to provide that service that is by the vacuum created by jeepney drivers leaving, because exactly they're there filling up that transport gap because they're the only ones willing to provide it at the low price. Siyempre, mahirap yun para sa mga mahirap din na nagko-commute. Piso nga lang, hirap na eh. Ngayon pa kayang 50? Sa ngayon kasi, 15 pesos ang minimum na pasahe sa modern jeepneys, 2 pesos na mas mataas kumpara sa mga traditional jeepney. Tiniyak naman ng OTC na sa modernism program mas magiging magandang palakad. Tuloy-tuloy po yung biyahe. Pwede po magkaroon ng 3 shift ang isang sasakyan sa isang kooperatiba para siguradong meron po tayong masasakyan sa mga commuters 24 hours a day. So yung mga nagko-call center po, pag natapos po kayo ng maybe hating gabi, baka hindi na po kayo kailangan mag-taxi kasi meron pong jeep o modern vehicle na nag-aabang dyan sa inyo dahil tuloy-tuloy po yung biyahe pag ganun po ang sistema. Sa huli, wala umanong gusto-gasa ang kabuhayan ng pamahalaan. Nais lamang nila na isaayos at gawing komportable ang public transportation sa bawat commuter. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.